Magandang umaga po sa atin muli. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya at habag. Dapat tayo po ay patuloy na nandito tayo to come to worship the Lord. And I hope and I pray na yung nakaraang pong lesson natin na pag-aralan ay naging pagpapala po sa bawat isa sa atin. At nawa po sa umagang ito, ang salita ng Diyos na ating mapapag-aralan ay maging pagpapala muli sa ating kalakasan natin. Bago ang lahat po, tayo muna manalangin at magpasalamat at humingi ng gabay sa Panginoon as we come to study His Word. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo muli na ipinagkaloob sa amin. Samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, na patuloy po ang banal na Espiritu at siya po tagapagturo namin. Ano man ang marinig namin, Panginoon, sa aming buhay, nawa ito maging kalakasan po, Panginoon, ng aming pananampalataya. Nawa po, sa umagang ito, pakilusin niyo po yung banal na Espiritu upang ito po magbigay sa amin ng tamang pangunawa at maintindihan namin ang iyong mga salita, Panginoon. At kung meron pong kasalanan na maging hadlang patuloy sa paglilingkod at pagsamba at sa pag-aaral ng mga salita, patawarin niyo kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay nasa ika-6 na lesson ng ating pong series patungkol po sa tinatawag na feeling secure in a troubled world. At sa mga nakaraang pong pag-aaral sa mga topics natin ay una nakita po natin yung God's provision in times of trouble, the foundation for our security, a proper perspective in a time of trouble, the unshakable security of our salvation, a readiness for rough times, and then now the believer's conduct in a crisis. The believer's conduct in a crisis. Ano ba ang ating magiging ugali? Ano ba yung ating magiging behavior or manner of life pag dumating ang tinatawag na krisis sa ating mga buhay? Kung meron mang mga disaster, may problema, kahirapan, pagsubok o tukso sa buhay natin, ano ba ang ating magiging ugali? Ano ba ang ating magiging manner of life when it comes to crisis? Kaya pag pinag-usapan po natin feeling secure in a troubled time, in a troubled world rather, we are being told that live courageously through your faith in Christ. Dapat maging matapang tayo. Okay? Dapat maging handa tayo, very courageous and bold in terms of our life in the Lord. It is because ang Panginoong Diyos nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Later on, we will talk more about that as we go along with our lesson. So, nawa po, maging pagpapala ang salita ng Diyos sa umagang ito sa bawat isa sa atin. The believer's conduct in a crisis. Ano dapat ang ating matutunan, no? How can I overcome the fear that often overcomes me? Di ba? Minsan ganun na-overtake tayo ng ng ating takot. No? So, what does it mean to fear the Lord? Ano ba ibig sabihin na magkaroon tayo ng fear of the Lord? And sometimes, tayo bilang mananampalataya, once a crisis engulfs us, once a crisis surrounds us, okay? Tayo napapalibutan ng mga problema, kahirapan, mga kapatid. Paano ba ang ating magiging behavior? Paano ba tayo mag-behave pag meron tayong problema, suliranin, pagsubok sa ating mga buhay? Ano ba ang ating magiging ugali, mga kapatid? Tayo ba mangangaway? Tayo ba magbabackslide? Tayo ba manisi ng ibang tao? Tayo ba ay magchismis? Okay? Ano ba ang ating magiging ang magiging behavior in terms of pag dumating po ang mga problema sa buhay natin? So Peter makes this general but very powerful statement to the early church na sa kanilang pong pagharap ng tinatawag na persecution or paghirap sa kanilang buhay. Ano po sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 17? Conduct
conduct yourselves throughout the time of your stay here on earth. Conduct yourselves throughout the time of your stay here on earth. In other translations, sabi dito, conduct yourselves in reverent fear of Him and profound repeat for Him throughout the time of your stay on earth. So every time we are here, abang nandito tayo rather sa mundo, mga kapatid, anong sinasabi ni Peter sa atin? We need to have that fear of the Lord. We need to have that fear of the Lord. Peter was not referring to being frightened of circumstances or evil people. He doesn't encourage that. Okay? Dapat nga hindi tayo matakot, di ba? Alam naman natin, matibay ang ating sandalan, matibay ang ating mananampalataya. Sa totoo lang, walang anumang problema na kaya tayong yanigin at tibagin dahil tiyak ang ating buhay sa Panginoong Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya tayo natitibag, kaya tayo nayayanig, it is because hindi natin alam kung ano ang ating posisyon, ano ang kalagayan natin sa Panginoong Diyos. Once you learn your position, once we learn our position in Christ, we will be what? We will be unshakable. Ika nga sa ating pinag-aralan ng mga nakaraang pagkakataon. So, hindi sinasabi ito matakot tayo sa mga nangyari sa buhay natin, di ba? Kaya dapat matakot sa lindol, bagamat nakakatakot, pero we don't need to fear of the earthquake or whatever. Even yung mga tao, masamang tao. Okay? The fear to which he was referring was a holy awe of the Lord. We are to conduct ourselves with the fear of the Lord. So when we talk about fear of the Lord, we're talking about reverence, awe, and submission to His majesty. So we are to be more in awe of God and His power than we are in awe of man's power or nature's power. Diba? Ano bang makapangyarihan? Ang Diyos o ang tao? Ano bang makapangyarihan? Ang kalikasan o ang Diyos? Nilikha lang ng Diyos ang tao eh. Nilikha lang ng Diyos ang kalikasan eh. So God is more powerful. Greater is in me that is greater is He that is in you, that is in the world. Sabi nga ng Bible. Diba? Amen po ba, mga kapatid? Makapangyarihan ang Diyos natin. No? So, we need to understand that napakahalaga po yung term na fear of the Lord. Okay? Those who truly fear God must must always remember that God can and will punish the wicked and bring about His purposes and righteousness. Alam natin that God is a just God. Okay? God is a just God. He will punish those who are wicked. He will punish those who are committing sins. No? Alam natin. Okay? We need to stand in the awe of God. It is because He is an absolute and a perfect, a God of perfect judgment. Hindi siya nagkakamali, mga kapatid. Hindi nag-commit ng mistakes ang Panginoon. So, kung titingnan natin, alam naman natin na balance ang Panginoon. No? He is a just person, but He is also a merciful person. Okay? God is just, but He is also merciful. On the other hand, God is merciful, loving and forgiving to those who turn to Him and receive His forgiveness. Diba? Hindi lang naman po ang Panginoon natin ay nagpaparusa eh. Diba? Pag ikaw lumapit ka sa Panginoon, okay, humingi ka ng tawad, papatawarin ka ng Panginoon. Tandaan natin, God is a God of second chance, and most importantly, God is a God of many chances. Diba? Kaya nga po ito sinasabi sa atin na pag nagkasala ang kapatid sa Panginoong Diyos, patawarin natin. Ipakita natin ang pag-ibig at pagmamahal. Diba? Yan ang Christian faith eh.
Yan ang buhay natin pananampalataya eh. That sometimes it's hard to forgive and it's hard to love people, but it is the character of God that needs to be seen in your life and in my life. Diba? Biyaya lang ito, mga kapatid ng Panginoong Diyos. Diba? Ako, sabi ko sa inyo, malang beses na ako sinasaktan ng mga tao. Pero pag ang tao lumapit, humingi ng tawad sa akin at nagpakumbaba, sino ba ako para hindi magpatawad sa kanila? Diba? The same token sa inyo din po. Okay? So, ang Panginoong Diyos is a God of just and is a God of mercy. Okay? So, God will judge according to His righteousness and according to His word. Diba? Babase sa kanyang katuwiran at sa kanyang mga salita. That's why when we judge, kung tayo po ay hahatol, kailangan nakabase ang salita sa salita ng Panginoon, sa katuwiran ng Panginoong Diyos. Hindi lang sa opinion mo, hindi lang sa opinion ko. When we judge other people, it must be based on the Word of God. Pag tao, hindi po pwede yan, mga kapatid. So, alam naman natin, pag tayo po ay nagrebelde sa Panginoon Diyos, may mga consequences tayo. So, sabi dito, far more than we fear what men might do, we must fear what God can do and will do regarding sin. Ulitin ko po yun. Far more than we fear what men can do, we must fear what God can do and will do regarding sin. So isipin po, tandaan po natin, mga kapatid. So what does it mean to live in the fear of the Lord? Ano ibig sabihin nito? Na mamuhay tayo sa tinatawag na reverence o paggalang sa Panginoong Diyos. There are several practical manifestation, mga kapatid, sa buhay natin para be able to demonstrate, be able to have that in our character, yung tinatawag na fear of the Lord. And there are 3 things na maging focus ng ating pong pag-aaral sa umagang ito. I hope and I pray it will benefit you, it will benefit me, it will benefit us as we study about our conduct sa panahon na tayo po ay may krisis sa ating mga buhay. Number 1, ano po dapat ang ating maging attitude? Okay? When we talk about the fear of the Lord, okay? Ito yung ang ating attitude, but we need to fear of the Lord. Ano ang mga kasama nito pag nasa crisis po tayo? Number 1, obedience to God's commandments. Ulitin ko po yan. Obedience to God's commandments. Sumunod sa mga kautusan ng Diyos. The Lord has given us very specific commandments in His Word, and He expects us to keep them regardless of circumstances. Narinig nyo? Narinig po natin, mga kapatid. Diba? Patuloy tayo sumunod sa kautusan ng Panginoon. Regardless anuman ang dumating sa buhay natin. Wala kang pera, you obey God. May problema kang malaki, you obey God. May tukso, you obey God. May pamimintas, you obey, we obey God. Diba? May malaking sakuna sa buhay mo. Ano ang magiging attitude natin? We obey God. Diba? Hindi yan dahilan na mag-backslide ka. Hindi dahilan na mawala ka sa Panginoong Diyos. Diba? The more we have crisis in life, the more we have problems in life, dearly beloved, the more we get closer to the Lord and we need to obey His commandments. That will be our attitude in life. Diba? Maraming mga Kristiyano bumibigay, nawawala sa Panginoon, nagkikwit. Diba? Nakwentuhan lang, nasabihan lang, nastumble na, nanghina na, nawala na sa Panginoong Diyos. Diba? Yan ba ang nais ng Panginoon Diyos sa iyo at sa akin, mga kapatid? These things seems so hard to accept, but we need to understand. Pag dumating ang krisis sa buhay natin, anong gagawin natin? We need to obey God sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? No matter what others may say to us, offering us an alluring, positive, alternative plan to God's commandment, we must never choose to follow their advice. Huwag ka makinig sa kanila.
Diba? Always follow what the Bible says. Always follow kung ano ang kalooban ng Panginoon. Diba? Minsan, mas gusto pa nating makinig sa ibang tao kaysa salita ng Panginoong Diyos. Diba? Marami sa ating mananampalataya, biktima ng mga advice ng mga ibang mananampalataya that they're not growing, ikaw pati tuloy, ikaw naapektuhan ka. Diba? Kaya pag may krisis, sino pupuntahan po natin? Ang salita ng Panginoong Diyos. Okay? Kung wala ka mapagkakatiwala na mananampalataya, walang mature na advice sa'yo, go back to the Bible. Go to the Bible. The Bible will provide you the answers sa buhay nating mananampalataya. Diba? Ilan na sa mga Kristiyano nakikita ko, mali ang mga advices na tatanggap nila, even sa Bible. Diba? May mga tao na mga mananampalataya sa Panginoong Diyos, nakinig sila sa maling advice. Hindi sa sumunod sa mga tamang advice. Ano nangyari sa kanila? Pinarusahan sila ng Panginoong Diyos. Diba? So, tayo po, we need to listen what the Bible is saying to us. We need to obey the Word of God. That's why it's very important for us not only tayo maging tagapakinig, kundi tayo tagapagsunod din, tagapagpatupad ng salita ng Panginoong Diyos. It is a plan that is of man's design, not God's. God's Word is very clear. The problem that most Christians have is not that they do not understand God's standards for right and wrong, but they choose not to obey what God has said. Diba? We fail to obey the Lord. We fail to obey the commandments of God. It is because we are what? We are ignorant of God's Word. We are ignorant kung ano ang magagawa at may tutulong ng salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Tandaan po natin to. Okay? A crisis is never a justification for sin. No crisis should ever be used as an excuse to overlook or disobey God's commandments. God's commandments. Ulitin ko po yun. A crisis is never a justification for sin. No crisis should ever be used as an excuse to overlook or disobey God's commandments. Diba? May problema ka, may tukso ka, diba? May kahirapan ka, diba? Hindi dahil yan para ikaw at ako magkasala, mga kapatid. The Lord wants us to what? To obey His commandments. In John chapter 14, verse 15, ito pong sabi sa atin, If you love me, keep my commandments. A very simple thought. A very simple verse for us. Ulitin ko po. If you love me, sabi ng Panginoon, keep my commandments. Diba napakasimple lang? Kung mahal natin ang Panginoong Diyos, anong gagawin natin? Sundin natin ang kanyang mga pinag-uutos sa ating mga buhay. The more may problema, kahirapan, pagsubok tayo, the more tayo magiging masunurin sa utos ng Panginoong Diyos. Huwag tayong lumihis, mawala sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita. Magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. Don't listen to people that are not what? That are not godly. Don't listen to people that will not give you good advice. Okay? You go to mature people. You go to mature people. Go to the Word of God. Seek advice. You pray to God. Mga kapatid, it is because ito ang dapat nating maging ugali. Pag tayo po ay nasa krisis, we continue to obey God. Magpatuloy lang tayo, mga kapatid, at makikita mo kung paano katutulungan at ako ng Panginoong Diyos sa panahon na meron po tayong krisis sa ating mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? So, number one, attitude that we need to understand is what? Obedience to God's commands. Pangalawa po, a desire to be like Christ. Okay? A desire to be like Jesus. Okay?
pagnanais na maging katulad po tayo ni Kristo. Those who love Jesus as Savior, as their Savior and Lord, want to be like Him. Jesus lived in complete obedience to His Father. He did not only what the Father told Him to do, He spoke only what the Father prompted Him to say. So what did Jesus, what Jesus did, we are to do. O anong ginawa ng Diyos, gagawin din ni Jesus, gawin din natin. Not to the best of our ability, but to the best of the Holy Spirit's ability within us. Diba? We will be Christ-like, mga kapatid, if we allow the Holy Spirit to work in us. Diba? Sabi dito, the Holy Spirit empowers us to live as Jesus lived. It is our responsibility to ask Him to guide us, help us, counsel us, and to give us the ability to obey. The more we allow the Holy Spirit to work in us and through us, the more we enable to be like Jesus and to do what He did. Listen to this, mga kapatid. Jesus knew what it meant to face a crisis. Amen? Jesus knew what it meant to face a crisis. If there was ever a crisis in a person's life, it was the cross in the life of Jesus. Jesus knew how to face the crisis in complete submission to the Father's will. Jesus knew both what to say and what to do in the final hours of His earthly life. Amen? Bumigay ba ang Panginoon? Naglihis ba siya? Nawala ba siya? Umatras ba siya? Natakot ba siya? Okay. Sa panahon na meron siyang krisis, anong ginawa niya? Hinarap niya, mga kapatid. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng krisis sa buhay. Alam niya kung ibig sabihin ng problema. Diba? Ipapako sa krus, problema ba yan? Hindi. Problemang malaki yan. Tandaan po natin, mga kapatid. So when you are in a crisis, ask yourself, what would Jesus say and do? What would Jesus say and do? And the Holy Spirit to show you and me how Jesus would respond and to help you and me respond in the same way, mga kapatid. Walang higit na nakakaintindi, nakakadama, mga kapatid, kung ano ibig sabihin ng kahirapan, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Diba? Gayahin natin siya. Okay? Tingnan natin kung paanong hinarap ng Diyos. Diba? Maraming pagtutulisa. Yung mismo yung kanyang mga close sa kanya, dininay nga siya eh. Diba? Ipinagkaila nga siya. Diba? Kung sino pa yung mga taong nagwawagayway yung sa kanyang triumphant entry, diba? Yun din nagpapako sa kanya. Diba? Katakot-takot na inabot na krisis ni Kristo sa kanyang buhay. Pero hindi siya natinag, hindi siya nayanig, mga kapatid. Because alam niya kung ano ang kanyang gagawin at anong sasabihin niya. Diba? So, pag may krisis tayo, sinong titingnan natin? Ang Panginoong Kristo. Siya lang. Okay? Naintindihan niya, naunawaan niya kung anong ibig sabihin mapintasan. Naintindihan niya kung ibig sabihin na mawalan ng kaibigan. Naintindihan niya kung anong kahirapan, tukso, pagsubok sa kanyang buhay. Okay? So ano maging attitude natin? A desire to be like Jesus. And listen to this, mga kapatid. I mentioned that a while ago. The Holy Spirit will be the one to guide us, to help us, and counsel us, and to give us the ability to follow Jesus, follow God in times of our crisis. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Ayos ba? Amen. Okay, so ano po sabi ng Bible sa atin? Sa 1 John chapter 3, verse 2 and 3. 1 John chapter 3, verse 2 and 3. Beloved, now we are the children of God. It has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed,
we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies him, just as he is pure. Amen. Okay, and then, pangatlo po mga kapatid, ano po yung number 1? Okay. Obedience to God's command, or God's commandments. And then pangalawa, a desire to be like Jesus. And then pangatlo po mga kapatid, courage. Courage, tapang, lakas ng loob, kabuuan ng loob. Excuse me. Sa panahon na meron tayong pagsubok sa ating mga buhay, ano ang magiging ugali natin? Magiging matapang tayo. Huwag tayong maduwag. Malakas dapat ang loob natin. May problema ka, dapat malakas ang loob mo. Pinipintasan ka, dapat ang malakas ang loob mo harapin. Harapin para sugpuin. Diba? Parang katulad ni Duterte. Diba, mga kapatid? Napakatapang. Okay? Wala siyang sinasanto. Lahat pinapangalanan. Diba? And yan ang nais ng Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid. God desires for us to be what? To be courageous in times of our what? In times of our trouble and crisis in life. Amen po ba, mga kapatid? So courageous or courage, pangatlo po. Those who fear mankind and fear natural disaster experience a panic that paralyzes. Those who fear the Lord with a holy awe and experience a courage that mobilizes them to act. Throughout the scriptures, we find God's challenge to His people to live in confidence and to respond courageously in life. Diba? Sabi ng Bible sa atin, sa Joshua, be courageous. Joshua chapter 1, be courageous and be not dismayed. Maging matapang kayo. Huwag kayong manghinaan ng loob. When si Moses buhay pa, andun ako. When Moses was still alive, I was there. And ngayon wala na si Moses. Don't worry. I will still be there. Just be courageous. Huwag lang kayong mahinaan ng loob. Mga kapatid. Kasi minsan pag natatakot tayo, napaparalasa tayo eh. Diba? Hindi tayo kumikilos at gumagawa. Nagmumukmok tayo. Nagkakaroon tayo ng pity party. But the Bible is encouraging us, once we have an holy awe, fear of God, mga kapatid, okay? Nagiging matapang tayo eh. Bakit? It is God who will provide us. Diba? Sabihin niyo sa akin, Pastor, hindi ka rin natatakot ka rin ba? Of course. Diba? May fear din. Pero sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, and sa mga nakaraan ng mga karanasan, ba't ako matatakot sa tao? Ba't ako matatakot sa mga pangyayari? Sa lahat ng mga bagay, nandiyan ang Panginoong Diyos. He will guide us, He will comfort us, He will counsel us, and He will provide us the ability to obey God in spite of our circumstances, in spite of our problems, in spite of our difficulties. Amen? So, makita po natin dito, si Joseph of Arimathea, ang lakas ng loob niya, hingiin ang katawan ni Kristo. Kano din si Peter and John. Diba? Makikita natin sa Acts. May mga ayaw sa kanila. May mga threat, but they still what? They still share the gospel. They rather have that boldness rather, mga kapatid, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Even si Paul and Barnabas, even si Paul itself, di ba? Binabato siya, may shipwreck siya and everything. But he was bold enough to face his detractors. He was bold enough to face a lot of criticisms, a lot of problems in life. Diba? Na-shipwreck pa nga siya eh. Diba? Nilatigo pa nga siya, mga kapatid eh. Diba? Pero matapang siya. It is because of what? Because of the Lord Jesus Christ sa buhay po natin, no? Eh, maraming mga naiinggit sa kanila, sa mga apostles, sa mga Hudyo, diba? Binaliwala nila yung mga kapatid. Sabi nga nila, di ba? Sino susundin namin? Ang Diyos o ang tao? Okay? Diba? They choose to obey God. We obey God rather than men. That's courage. Di ba? Ikaw ngayon, mga kapatid, ako, okay.
Matapang ba tayo sa pagharap ng problema natin, mga kapatid? Diba? Minsan nasi-stress tayo, di ba? Minsan naduduwag tayo, mga kapatid. Di ba? Natatakot tayo. Di ba? Ang problema hinaharap, I learned through the years. Okay? I learned through the years sa ministry binigay sa akin ng Panginoong Diyos. Kailangan ko harapin, kaya hindi ako maduwag. Okay? Kasi pag naduwag ako, mga kapatid, sa lahat ng gagawin ko, maduduwag na ako. Diba? Malaki man, maliit na problema, I need to face it, mga kapatid. Kailangan harapin. Total, nandyan ang paggabay at tulong ng Panginoong Diyos sa atin. He will be always there to help us and guide us. Diba? Amen? Amen. Okay. So, mga kapatid, bago tayo magtapos, no? Our threefold response in a crisis. Our threefold response in a crisis. Ito ay summarize po ito, mga kapatid. No? Number 1, we need to what? We need to keep God's commandments. Amen? We need to keep God's commandments. Pangalawa, ask the Holy Spirit to help you and me to do what Jesus would do. Ask the Holy Spirit to help you and me what Jesus would do. And then, pangatlo, mga kapatid, have courage. Be bold in your witness to Christ and presenting the truth of God. Maging matapang tayo. Alam niyo yung mga taong balingbing, yung mga taong maraming kaibigan. Diba? Pero yung taong naninindigan, maraming kaaway yan. Tingnan mo si Duterte. Ang dami niyang kaaway. Kasi naninindigan siya sa tama eh. Diba? Kung nag-compromise siya. Diba? Nakikipaglaro siya sa ibang mga tao. Diba? Ano mangyayari? Ang dami niyang kaibigan. Nga, ang dami niyang kaaway eh. Ganun din po tayo, mga kapatid. Pag ikaw marunong ka manindigan sa iyong pananampalataya, marami kang kaaway. Pero pag hindi ka marunong manindigan, marami kang kakampi. Diba? But God wants us to be what? To be courageous. This should be our response to all of life. But especially in crisis, it is important for us to renew our obedience, our commitment to Christ, our reliance upon the Holy Spirit. Crisis comes into every person's life. Amen? Dumarating yan. Walang tao na walang problema. Tandaan po natin, walang tao hindi pinipintasan. Walang tao hindi sinisisi. Walang tao hindi nakakaranas ng hirapan. Ikaw at ako, lahat po tayo nakakaranas nun. Okay? Tandaan po natin yan, mga kapatid. They tend to arise unexpectedly and quickly. The more we make obedience to God's command a way of life, the more we rely upon the Holy Spirit, the more we display courage in standing up for what is right, the more we will be ready for crisis when they come. Ulitin ko po yun, mga kapatid. The more we make obedience to God's commandments a way of life, the more we rely upon the Holy Spirit, and the more we display courage in standing up for what is right, the more we will be ready for crisis when they come. Amen? In Joshua chapter 1, verse 9, ito pong sabi dito, I have not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. What a promise from the Lord. What a promise from the Word of God. Diba? He will never leave us nor forsake us. Ang kailangan natin, mga kapatid, maging masunurin lang tayo. Okay? Huwag nating hayaan na isipin kung ano ang ginawa ni Kristo, anong kanyang sinabi at anong ginawa niya. At dapat maging matapang tayo, katulad ni Kristo, mga kapatid. So, food for thought, mga kapatid. I can be strong and courageous through the power of the Holy Spirit. Ulitin ko po yun. I can be courageous.
I can be strong rather. I can be strong and courageous through the power of the Holy Spirit. Okay, may papagawa ko sa inyo mga kapatid. Sabayan nyo ako. Okay? I can be strong and courageous through the power of the Holy Spirit. Amen? So, I will consciously imitate Jesus this week in whatever situations come my way. So I hope and I pray mga kapatid, sa umagang ito, ang salita ng Diyos po ay nagkaroon po ng puwang sa atin. So ito ang ating magiging ugali. This will be our manner of life pag meron po tayong crisis sa ating mga buhay. So I forgot to write the next topic that we need to study, pero I will lalagay ko po yan sa Facebook mga kapatid o anong next topic natin. It's very, very interesting dahil habang tayo tumatagal, gumaganda ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. So ngayon mga kapatid, tatlong bagay na pag-aaralan natin. Obedience, desire to be like Christ, and be courageous. Ngayon ang tanong sa atin, meron ka na bang tapang o lakas ng loob para harapin anuman mga circumstances na dumating sa buhay mo at sa buhay ko? Kaya tayo nagiging matapang. It is because nandyan ang Diyos at ang kanyang banal na Espiritu para tulungan ka at tulungan ako. I hope and I pray naging pagpapala po ang salita ng Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay, ang inyong mga salita namin na pag-aralan. Nawa ito, Panginoong Diyos, aming himay-himayin pa sa aming puso't isipan, sa aming pong pag-uwi, Panginoong Diyos. Salamat po, binaunan niyo kami ng magandang katuruan sa aming mga buhay. Ito lang pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hope to see you. God bless mga kapatid. Makita-kita po tayo. Have a good week this week. At sana ingatan tayo ng Panginoong Diyos. See you. God bless. And thank you very much sa inyo pong pakikinig sa akin. Bye-bye. Kita po tayo.